So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan kasi, alam naman po natin na itong si Congressman Sandro Marcos na anak ni PBBM ay nasa Partido Federal ng Pilipinas. So, ngayon, ang pinaplano ngayon ni Sandro Marcos ay bumuo po ng isang senatorial slate sa 2025 na sobrang lakas. Actually, to be honest lang po mga kababayan, yung 2025 senatorial election na yan, mabigat po yan. Sobrang bigat po talaga yan. Kasi unang-una, meron pong mga paparating na popular na. May mga paparating na gustong maging senador. Pangalawa, merong mga babalik. May mga babalik. Pangatlo, marami din po ang re-electionist. So, kailangan talaga ng isang matinding senatorial slot ang gobyerno po ni PBBM. Yung administrasyon niya nga po. So, ngayon, nagsalita na nga po si Sandro Marcos sa kanilang meeting. So, actually, una, nakita ko tong code card na to. So, dito ako nagkaroon ng interest para i-content ito, no? Sabi dito sa code card na to, Representative Sandro Marcos prepares for a strong PFP senatorial slate for the 2025 election. So, we have to work in double time. Totoo yan. Totoo yan. Diba? We need to make our presence felt. Totoo ito. Tama, diba? Kabata-bata. Diba? Naisip na yan. Kailangan talaga nila mag-double time. Diba? Well, hindi naman kasi ibig sabihin nito dapat totally na PFP dapat yung mga kasama po sa senatorial slate kasi meron naman pong meron tinatawag na parang merger. Tuwing election nangyayari yan. Kahit na makakaiba kayo ng partido pero isang team kayo, pwede yon. So ngayon, para mas maganda mga kababayan, panoorin na lang natin tong report from PTB4, no? Ito, galing to sa PTB4. So panoorin natin to. Teka lang. Yan natin. Okay, sige, panoorin natin to. Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Hinimok ni Ilocos Norte 1st District Representative at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos sa mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas na palakasin pa ang kanilang pagsisikap para sa 2025 midterm elections. Sa isang pulong sa Malacanang ng National Directorate ng Partido Federal ng Pilipinas, sinabi ng kongresista na kailangan nilang magtrabaho ng double time at gumawa ng mga hakbang hindi lang sa pagtitiyak ng kaayusan ng internal affairs ng partido, kundi ang maipakita na ramdam ang kanilang presensya. Pinagtibay rin ni Marcos ang kahalagahan ng isang kumpletong senatorial slate na nakatuon sa mga adikain ng administrasyon. Nagpahayag din siya ng suporta sa mga inisyatiba na naglalayong palakasin ang political base ng partido. Binigyan din ng kongresista ang kahalagahan ng pagtutulungan para maipakita ang partido bilang isang political powerhouse. Sumali ang anak ng Pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas noong Agosto 2023. Sa kanyang bahagi, tinanggap ni PFP President at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang hamon at nangako ng pagbuo ng matibay na slate para sa paparating na eleksyon. Dagdag pa ng gobernador, ngayon higit kailanman, kailangang patunayan ng Partido Federal ng Pilipinas ay magiging mahalagang extension ng Marcos administration habang ito ay nagtataguyod ng kultura ng pagkakaisa, kapayapaan at kasaganaan tungo sa isang inclusive at sustainable na bagong Pilipinas. Ayon kay Governor Tamayo, 23 na sa mga gobernador ng bansa ang sumali na sa Partido Federal ng Pilipinas at inaasahan niya na mas marami pang mga local chief executives ang sasali sa partido. Yan, okay So, si Sandro Marcos ngayon ang porsigido. Actually, tama siya eh. Tama siya talaga. Kasi medyo mabigat po talaga itong senatorial election sa 2025. Especially ngayon, bumabalik din yung mga dilawan. Siyempre, yung mga dilawan, meron din sariling partido yan. May sarili din partido yung PDP ni Duterte at mukhang dun din ata pupunta si Amy Marcos. And then pangatlo, ito namang partido naman ni PBBM. Diba? So ngayon mga kababayan, syempre, sino-sino ba yung posible na mapasama sa slate? Okay. So ngayon, tiningnan po natin ngayon kung sino ba yung mga nangunguna sa mga surveys. Yan. Ako lang, no? Baka si Digong number 1 pa rin dito sa ibang mga surveys, no? So, ito kasi galing sa Tangere to pero medyo duda ako dyan. So dito tayo sa, ano ba to? SWS ba to?
Dito tayo sa SWS ata ito. Di ko SWS ata. Pulse Asia to, Pulse Asia. Ito. Dito tayo sa Pulse Asia, tama ba? Okay, Pulse Asia ata. Kung di Pulse Asia, SWS to. So kasi mas naniniwala ako dito kay Tangere. So mga babayan, kasi nakita ngayon natin dito naman, hindi naman kasama dito si Duterte, no? Okay. So ito, Pulse Asia pala. So andito na sa taas pala. Pulse Asia pala to, Pulse Asia. So ito yung pinaka-latest ng Pulse Asia. So lumabas ito itong January. So nangunguna si Erwin Tulfo. Ngayon, para malaman natin kung sino-sino ba yung posibleng mapasama diyan po sa senatorial slate na binubuo po ni Congressman Sandro Marcos, tingnan ngayon natin kung sino yung mga pasok sa survey. Siyempre, kapag gagawa ka ng isang team, di ba sabi ni Kuya Inaro, tingnan yung plataforma, actually hindi naman ganun yung politika natin eh. Ganyan po kapangit yung sistema natin. Hindi po tinitingnan yung plataforma, tinitingnan po dito kung sino yung mananalo at kakampi. Ayun po talaga. In reality, ganon. Dapat platform-based, dapat tayo mamimili ng mga senador. Yun nga lang po kasi hindi ganon yung nangyayari. Di ba kung sino yung mas kilala at kung sino yung kakampi. Honestly, ganun talaga. Di ba? Ayaw kasi ni Kuya Inaro ng charter change eh. Yan to. So ito, trigger dyan, makikipag-debate yan, tingnan mo. So ito mga kababayan, so unang-una Erwin Tulfo, di ba? Tapos si Tito Soto, si Bongo. So ngayon tingnan ngayon natin dito kung sino yung kakampi ni PBBM ng administrasyon na to. So unang-una sigurado naman ako na si Erwin Tulfo, pasok po 'yan. Sigurado 'yan si Erwin Tulfo. Pasok 'yan. Oo. Kung tatakbo siyang senador, syempre may pag-uusap 'yan. Syempre ako naniniwala naman ako na kung kakausapin si Erwin Tulfo, tatakbong senador yan kasi mas mataas po yung apparently ganun, no? Mas mataas yung senador kumpara sa congressman, especially na nasa party list lang siya ngayon. So posible si Erwin Tulfo mapasama. Napaka no-brainer na, no? Kung hindi siya mapasama, malamang tinanggihan niya. Pero kung titingnan natin dito, si Tito Soto mukhang hindi. Mukhang malabo, no? Si Tito Soto mukhang malabo. Si Bongo siguradong hindi, si Cayetano hindi, si Bato hindi. Si Isko sana sumama, pero mukhang tingnan natin kung tatakbo talaga. Si Aimee Marcos siguradong hindi. Siguradong hindi. Andun yan kay Duterte team. Kasi mga kababayan, di ba, alam naman po natin, di ba, yung binanggit nga po ni Panelo na kaya ginagawa ni Aimee Marcos itong mga bagay na to na pagbatikos sa kapatid niya kasi wala siyang ibang pwedeng puntahan kundi yung mga Duterte lang. At alam naman po natin na kahit papaano, meron pa rin po kasi mga uto-uto na naniniwala po sa branding ng mga Duterte. So dito po kumakapit si Aimee Marcos. Okay. So ngayon, nabanggit ko dito si Manny Pacquiao. Diba? Kung paano ko nasabi na posibleng mapasama si Manny Pacquiao. So unang-una, si Erwin Tulfo. Pangalawa, si Manny Pacquiao. Alam naman na natin mga kababayan na si Manny Pacquiao po kasi ngayon ay okay na sila ni PBBM. Yung nangyari nung eleksyon, na ang daming sinabing hindi maganda ni Manny Pacquiao nung eleksyon, sa tingin ko, party yun talaga ng eleksyon. Pero ito yung ito personal knowledge ko to. Kasi po, yung kapatid ko po kasi, basta yung kapatid ko, na sundalo, na opisyal, kaibigan po ni Manny Pacquiao. Oo. So, talagang yung kapatid ko, madalas nasa bahay po ni Manny Pacquiao. Andun siya madalas. So nabanggit talaga ni Manny Pacquiao na posible at may pag-uusap na isama si Manny Pacquiao sa senatorial slate po ni PBBM. So ano ba yung partido ni Manny Pacquiao ngayon? PDP laban. Yung PDP laban na nahati. So pwede pa rin yun. Kahit na iba po yung partido ni Manny Pacquiao, pwede pa rin po siyang sumama sa bubuuing team ni PBBM. Well, kung iboboto nyo si Manny Pacquiao, nasa sa inyo yan. Pero nasa akin na yon. Hindi ko siya pinopromote. Ang sinasabi ko lang dito, posible na at malaki yung chance na mapasama si Manny Pacquiao sa binubuong team ni Congressman Sandro Marcos based on my personal knowledge. Yon. So ngayon, okay na. So meron na tayo Manny Pacquiao, meron ng
what they call this? Erwin Tulfo. So ngayon, ang isa pang posible na mapasama dito, si Bong Revilla. Okay. Si Bong Revilla. Okay. So ngayon, ito, sigurado ako sa mga PBBM supporter, sa mga loyalista, medyo bad trip kayo kay Bong Revilla. Pero malaki po talaga yung chance na mapasama si Bong Revilla dito. So paano ko nasabi? Tandaan po natin na si Bong Revilla po ay ito political party, Lakas CMD. Ayan no? Lakas CMD po si Bong Revilla. So kasama po siya sa partido po ni Martin Romualdez. At kung titingnan po natin yung profile po ng Lakas CMD ngayon, 'di ba? Nag-iisa lang po yung Lakas CMD na merong senador, si Bong Revilla lang po. Nakita ko to kanina eh. Saan ba 'yon? Kung naisama ko. Hindi ko pala nisama. So, diyan po sa Lakas CMD na 'yan. 'Di ba? Sa Lakas CMD may nag-PM kasi. Sa Lakas CMD po kasi mga kababayan, ito yung mga member niya. So si Bong Revilla lang po talaga yung senador diyan. At si Bong Revilla lang po yung Lakas CMD na re-electionist. So isipin niyo lang mga kababayan kung anong klaseng anong klaseng conflict 'yan. Anong klaseng conflict 'yan kung hindi may sasama si Bong Revilla sa senatorial slate po ni PBBM next year. Hindi ko naman sinasabi na nag-agree ako, ang sinasabi ko lang conflict 'yon. 'Di ba? Not unless na si Bong Revilla umalis sa Lakas CMD, so posibleng hindi siya mapasama. Oh. So ito, ang pangit ng yan ang sistema natin eh. Kung ako nga lang tatanungin, mas gusto ko mga bago naman eh. Honestly talaga, kung ako tatanungin, mas gusto ko mga bagong senador naman sana. Pero ito yung sistema natin eh. Gagawa natin. Diba? And then mga kababayan, okay, so ngayon, yung mga alliance po sa Lakas CMD na yan, actually si Bong Revilla lang talaga yung pasok. So ito yung mga member ng ito yung member ng ng Lakas CMD sa congressman. So si Martin Romualdez, si Pichay, si Miguel Arroyo, Pampanga, si Divinesia, wala talaga eh. Walang pwedeng tumakbo po sa Lakas CMD eh. Na medyo malakas-lakas eh. Si Martin Romualdez ba, maniniwala ba kayo na magiging senador yan? Hindi. Ako naniniwala kong hindi. Oh. Ngayon, meron silang allied party list representative, yung Lakas CMD. At andito po si Marcoleta, posible si Marcoleta, tsaka si Mike Defensor. Ayun lang naman yung medyo malakas-lakas dito sa mga nakita kong listahan eh. Iba wala na, mga hindi ko kilala yung karamihan dito eh. So yan, tingnan natin kung si Mike Defensor, kung kayang tumakbo, tsaka si Marcoleta. O, di ba? Okay. And then mga kababayan, bukod nga po dyan, sino ba yung mga naisama ko dito? Si Richard Gomez pa pala. O si Richard Gomez naman. Si Richard Gomez po kasi ay parte pala siya ng PFP pala siya Nasa listahan siya ng PFP eh. Alam ko nagbuo ng sariling partido si Richard Gomez, yung basta nagbuo siya ng sariling partido, pero nasa listahan pa rin po siya ng PFP. Ayan So sa PFP po kasi, ito yung listahan ng PFP So si Bongbong Marcos talaga, syempre nangunguna, presidente tsaka chairman, tapos si Lagdameo, si Benor Abalos, ito, posible. Si Benor Abalos, tingnan natin kung tatakbo. And then si Richard Gomez andito rin sa listahan. So yan. Okay. So at least mga kababayan, meron tayong nakikita na connection sa mga pangalan po na binabanggit ngayon natin. Ayan pala, okay. Na-correct ako. Yes, candidate pala. Okay. Correct. Yon. So ngayon, kasi kung magbubuo po kasi ng isang senatorial slate, si Sandro Marcos, so pwede siyang kumuha ng mga ibang kandidato sa ibang partido at ang tawag nga doon is guest candidate. Yan.
Nakalimutan ko lang. So ngayon mga kababayan, kasi ang tanong ngayon natin dito, bakit hindi pwede si Sandro Marcos tumakbo? Di ba? Ano naman to? Bakit hindi pwedeng tumakbo bilang senador si Sandro Marcos? Actually kasi mga kababayan, kung babasahin po natin, ito. Si Sandro Marcos po pinanganak 1994. So 29 years old. Diba? At ang linaw po sa Constitution natin, ito the Legislative Department. So meron po nakalagay sa Constitution natin na no person shall be a senator unless he is a natural born citizen of the Philippines and on the day of the election, it is at least 35 years old of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less than 2 years. So mga kababayan, malinaw po sa Constitution natin na hindi po pwedeng tumakbo si Sandro Marcos. Kasi siya po ay, sino ba to? Kasi siya po ay underage. So underage si Sandro Marcos. So alam ko maraming gusto na patakbuhin si Sandro Marcos bilang senador. Kung ngayon siya tatakbo, siguradong panalo na yan. Yun nga lang, hindi siya pwede. Di ba? Kasi nga, 35 years old dapat. So yun. So at least, meron po tayong natutunan dito na hintayin pa natin. Underage pa talaga. So ngayon, sa mga pinakita ko po mga pangalan dito kasi, kailangan balikan natin, no? So, yung PFP rin, so wala talaga, no? Sa PFP wala talaga. Wala talagang malakas-lakas sa PFP para tumakbong senador. So ngayon, ang mangyayari po talaga, tama yung sinabi ni Sandro Marcos, na kailangan nilang mag-work ng double time para makakuha po sila ng mga guest candidate sa election po sa 2025. At syempre, hindi naman ganong kadali yun. Well, itong mga nabanggit natin pangalan, posibleng kasama to sa mga kakausapin. Saan na ba yung mga pangalan na yan? Ito. Yan. Yung apat na yan. Yan, so sigurado yan. Siguradong kakausapin yan. At pag pumayag yan, kasama sila. Kasi isipin nyo lang mga kababayan, no? Sino rin ba yung mga tatakbong senador sa partido ni Digong? Di ba si Bato, si Tolentino, si Amy Marcos, si Bongo. So, ano natin? Vico Soto mukhang sa Dilawan pupunta. Tingin ko lang. Vico Soto mukhang doon siya sasama kung saan pupunta si Tito Soto. Na-chewin niya. Tingin ko lang. Oo. Tingin ko lang. Oo. Yan. So yun po mga kababayan, no? So ito po yung una na nating content. So dyan po sa 1,068 po na nanonood, so hindi pa po nakapag-like, palike na lang po ng video po na to para po makatulong po sa algorithms po na to. At kayo po dyan mga kababayan sa Team Replace, ano masabi nyo nga po dyan sa sinabi nga po ni Sandro Marcos na kailangan mag-double time ng PFP para po mabuo yung senatorial slate. At alam naman po natin na sobrang crowded ng 2025 election. Sobrang crowded niyan. So, kailangan talaga nila na makabuo ng isang team na malupit. Kasi mga kababayan kasi, hello JL, maraming salamat, no? Thank you. So, mga kababayan kasi, ang importante kasi dito, di ba? Matuloy po yung mga plano po ng ating presidente. At syempre nandiyan po yung tulong ng Senado. Well, kung meron tayong senador na katulad ni Amy Marcos, well, siguro dapat mas palitan na natin ng totoong kakampi po ni PBBM. Isipin nyo lang mga kababayan, no? Si Jinggoy. Di ba si Jinggoy kasama sa unit team yan? Pero yung support niya sa presidente natin, hindi naman ganun kalakas. Di ba? Si Jinggoy, di ba kasama sa unit team yun? Nanalo siya doon. Si Loren Legarda, ganun din. Pero, di ba, hindi ko nakikita yung todo suporta nila sa presidente natin. Na which is, naniniwala naman ako, na nasa tamang daan po yung ginagawa natin. Di ba? So yun, para sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan, no?